Saan na tayo sasakay nito? Malayo pa bang bahay ni Lolo Tasing? Nasa may dulo nitong bayan ang lupang nabili niya. Bakit naman kasi doon pa? Maganda daw kasi ang lupa doon. Alam mo na, para sa mga herbal plants ni Lolo Tasing. Maiba ako. Baka mahirapan tayong sumakay dito. May nakaparadang sasakyan, oh. Utang na loob, Carlito. Tantanan mo na muna kasi si Maribeth. Alam mo naman isang yon, hindi titigil hanggat hindi sigurado na okay ang pasyente niya. Kanina pa kasi. Tignan mo, mukha na tayong timang dito. Naghahanap ng talbos ng ampalaya. Aanin ba kasi niya yun? Didikdikin nga eh. Para saan? May taol kasi yung sanggol. Taol? Yung green na patches sa may noo ng bata, taol ang tawag doon. Kapag binigyan ng dinikdik na talbos ng ampalaya, dahil lalabas ng sanggol yung taol kasama sa pupo. Ay, ewan. Tawag mo na yung kaibigan mo. Pwede nang gawin yun ng nanay noong bata. Sabihin mo diyan kay Maribeth. Anak na lang naming dalawa ang pagpaguran niya. Di ka pa sinasagot ng kaibigan ko, ha? Sasagutin niya ako. Nagpapakipot lang yun, no? Lakas din naman ang bilib mo sa sarili mo eh, no? Nympha, ano pa bang iaayaw sa akin ng kaibigan mo? Wapo, macho, mayaman. Carlito, hindi sa estado ng pamumuhay tumitingin ng kaibigan ko. Eh kung ganun ayos lang sa kanya na makatuluyan ng basurero? Alam mo na hindi ganon ibig kong sabihin. At lalong hindi ganon ang preference na kaibigan ko. Oh, bata! May bata oh! Ay, ang bata! Diyos ko po! Maribeth! Enrique, bantayin mo mga gamit natin, ha. Tutulong ako. Kuya Mario, saan ka pupunta? Isang mapagpalang araw sa inyo, Madam Venus, at sa bumubuo ng Aswang Diaries. Ako po si Enrique. Nagpasya akong sumulat sa inyo matapos kong marinig sa balita na nagdiwang ng kanyang ika-101 taong kaarawan si Enrile. Naisipan ko na ibahagi ang aking karanasan na may kinalaman sa mga aswang. Isang matandang binata at bantog na albularyo sa aming lugar si Kuya Mario. Hindi siya nagpapabayad ng kanyang serbisyo. Ang pagtitinda ng mga alahas na gawa sa tunay na ginto ang kanyang pinagkakakitaan. Minana niya sa aming lolo ang kanyang kaalaman sa espiritual. Dahil sa isang sulat mula sa matalik na kaibigan ng aming namayapang lolo, napadpad kami sa isang malayong probinsya. Kararating lang namin noon, naghahanap ng masasakyan nang magkaroon ng gulo sa maliit na palengke na katabi mismo ng terminal. Parang superhero si Kuya Mario na tumakbo sa pinanggagalingan ng sigawan at nakitulong. Shoo! Shoo! Alis! Alis! Alis, sabi! Miss, nasaktan ka ba? Ha? Hindi naman. Pero itong bata, nadali ng mga putakti sa bato. Kailangan madala agad siya sa ospital. Ano ka ba naman? Ba't ka sumugod ha? Paano kung nasaktan ka? Okay lang naman ako. Nakakaawa kasi itong bata, naiwan sa gitna. Nag-alala ako na baka mapag-aapakan ng mga taong nagkakagulo. Nasaan si Carlito? Biglang alis sakay ng kotse niya na makita nagkakagulong tao. Kailangan itong bata na madala sa ospital. Kuha ka ng tricycle. Magtanong ka na din kung may albularyo na nasa paligid. Aanhin mo naman ang albularyo sa ganitong pagkakataon. Manghihiram ako ng lunas o di kayo babayaran ko. Lunas? Alam mo ba kung anong sinasabi mo, miss? Oo, bato yun na gawa sa kidney ng cobra o kaya ng kambing. Isang uri ng bato na inilalagay sa mga sugat o kagat na makamandag. Hanggat may kamandag, hindi yun bibitaw. Ganun ba? Bakit? Alam ko na nakakatawa yun. Batong nakakaalis ng kamandag. Pero may ganun talaga. Minsan na ako nakabitan ng ganun ng lola ko nang madali ako ng putakte. Hindi kita pinagtatawanan. Teka ha? Enrique, buti at sumunod ka. Kanina pa ako dito, di mo lang ako napansin. Pakikuha mo nga sa kaliwang bulsa ng backpack na yan, yung pulang bolsikot. Eto ba kuya? Oo, yan. Akin na.
Eto, gamitin mo na. Kawawa naman yung bata, oh. To. Sa ikakawala ng kamandag mo. Oh, heto. Huwag mong gagalawin ha. Maaalis yung bato kapag wala ng kamandag ng putakte. Hayaan mo lang na nakakabit yan. Anong ibinulong mo sa lunas? Sabi kasi ng lola ko, magdasal ng sumasampalataya bago gamitin. Pagkatapos, bago itapal sa kagat, ibulong ang sa ikawawala. Albularya ka? Hindi. Isa akong doktor dyan sa provincial hospital. Bakit? Anong masama sa albularyo o albularya? Ikaw nga may dalang lunas, oh. Salamat nga pala. Wala naman po, doktora. Ang totoo niyan kasi... Maribeth! Heto na ang tricycle! Bumalik na tayo sa ospital! Tayo, naneng. Para matingnan ko na din ang mga sugat mo. Paano nga pala tong lunas mo? Okay lang. Meron pa naman akong ganyan. Siya nga pala, kahit na may lunas ng nakakabit, mas mainam na masuri pa din yung tusok ng putakte. Oo, gagawin ko. Pero yung lunas, alam ko na. Bayaran ko na lang. Magkano? Hindi na, okay na yun. Pero mahirap makakuha ng lunas. Napakabihira ng ganyan. Okay na yun. Masaya akong makatulong. Pero, Maribeth, tayo na! Nandito na ang nanay niyang bata, oh! Naiihi na pati ako sa sabog ng pantog ko! sige, aalis na kami. Wow! Package deal si Madam! Maamang mukha. Magandang hubog ng katawan. Kaya pang magbuhat ng bata. Parang sinasabi ng mga gabay mo na natagpuan mo ng mapapangasawa mo. Puro kakalukuhan. Hindi siya madam. Doktora siya. Doktora? Kalukuhan daw. Pero hindi mo naman maalis ang mata mo sa magandang babae na yon. Ano daw ang pangalan? Doktora Maribeth. Doktora? Yung doktora ng ospital? Oo. Yung doktora na nag-aral ng medisina. Siya na talaga, kuya. Dapit hapon na noon, ang bilis umonti ng tao sa palengke. Ang mga barker ay kapansin-pansin na nagsuot ng krus na kwintas. Ang iba ay pasimpleng naglagay ng bawang sa bulsa. Pasakay na kami ng jeep nang nakaramdam ako ng kilabot. Lumingon ako at iginala ang aking paningin. Wala akong nakita. Pero may narinig akong bulungan tungkol sa aswang at pag-uwi ng maaga. Nang gabing iyon, isang katawan ang natagpuan. Kuya, para. Kuya, para. Ang sarap ng simoy ng hangin dito. Pero ginabi na tayo. Saan bang bahay ni Lolo Tasing? Lalakarin lang natin ang kahabaan na ito. Nasa may dulo daw siya. Ano? Pagod na ako. Bumalik na lang kaya tayo sa atin. Walang nagpasama sa'yo dito. Ikaw ang nagpumilit. Kung gusto mo, umuwi ka na sa atin bukas. Ito naman, di ka na mabiro. Ikaw ba yan, Mario? Lolo Tasing, kami po ito. May kasama po ako si Enrique. Nako, kaya pala may madadae kasama mo yung sagarati na bata na yan. Lolo Tasing, ang pogi ko na. Zagarati pa din. Ginabi kayo, Mario. Mahirap pong makasakay ng biyahe pa Ibayo. Oo, ganito talaga dito. Lalo at papuna. Pero sulit naman po ang biyahe namin. May nakilala yang si Kuya Mario na sa tingin ko, kapalaran niya na. O, taga dito? Mukhang dayo po. Doktora Maribeth ang pangalan. Oh,
Si Maribeth. Nakilala niyo na pala. Oo, dayo siya dito. Mabait yun. At naniniwala sa mga katulad natin. Anong ginagawa nun ngayon? Sa narinig ko po na usapan noong Carlito at Nimpa, naghahanap daw po si Doktora Maribeth ng talbos ng ampalaya para sa taol noong sanggol. Ang bata talaga na yon. Tinuto talaga ang paghahanap. Bukas ipakikilala ko siya ng ayos sa inyo. Yung Nimpa ay doktora din. Kaibigan matalik ni Maribeth. Yung Carlito, anak ng administrador ng ospital. Ang mga karaig pa din po ba ang namamahala sa ospital na yon? Oo, yung anak nila na si Ophelia ang namamahala ngayon. Ano yun? Mabuti pang tingnan natin. Mukhang sinasalubong ka na, Mario. Doktora! Anong ginagawa mo dito? Lola Tasing, papunta po sana kami ni Nympha sa inyo nang makita po namin ang katawan ng isang babae dito sa may pilapilan. Ilang beses ko bang ibibilin sa'yo, huwag kayong dadaan dito sa shortcut. At lalong huwag kayong dadayo sa lugar ko kapag lumubog na ang araw. Pasensya na po, Lola Tasing. Kailangan ko po kasi ng panggamot sa balis. Panggamot sa bales? Sinong nabales? Ang anak po ni Aling Magda. Hindi ko po makabitan ng swero ang bata. Kasi kutob ko balis. Naituro ko na sa'yo ang gagawin. Nalimutan ko po. Dadakot ng malagkit, ngunguyain mo yun habang nagdadasal ka ng sumasampalataya. Huwag mong lulunukin ang laway mo, maging ang malagkit. Kapag nakatapos ka na ng magdasal, ihahaplos mo yun sa sikmura ng nabalis, ng pakrus. Ikaw? Oo. Ikaw yung lalaki sa palengke kanina. Yung may-ari ng lunas? Ng lunas? Opo. Ipinahiram niya po ang lunas niya sa akin kanina. Teka, eto Buti palit na dala ko. Maraming salamat ha. Hindi nilagnat yung bata na nadali ng putakte. Ipinahiram ang lunas ng ganun-ganun na lang. Mukhang tama ka. Sabi sa inyo eh. Naririnig ko kayo. Ano? Wala. Nasuri mo na bang katawan? May dalawang maliit na butas sa leeg yung babae. Sa idi ng dugo. Matapos ang gabing iyon, nagkakasunod-sunod na ang nababalitaang kaso ng di maipaliwanag ng karamdaman. Mga nilalagnat ng walang dahilan. May ilang kaso na din ng di pangkaraniwang kamatayan. May ilan na tila nilapa ng mabangis na hayop. Sa gitna ng kaguluhan, wala ding maibigay na malinaw na sagot ang kapulisan. Ngunit kutob ni Lolo Tasing, sadyang pinagtatakpan. Ipinasya namin na dumalaw sa ospital, baka sakaling makakuha ng kasagutan. Kung may patakda ka nang napansin, bakit pa tayo nagpunta dito? Hihingi ako ng kopya ng mga datos mula nang nagumpisa ang mga insidente. Ibibigay kaya sa'yo? Mahigpit ang ospital sa impormasyon. May iniabot na sulat sa akin si Lolo Tasing, galing kay Mayor. Hanapin lang daw natin ang tao na kakonekta ni Mayor. Tutulong daw yun. Kailan pa po nilalagnat? Mag-iisang linggo na? At tuwing hapon lang? Tingnan ko po muna ang mga hinliliit niya ha. Hindi po pantay. Sa tingin ko, baka po nanuno ang bata. Naipaluop na po ba? Si Doktora Ganda. Maribeth! Naku, tumali ka na naman ng loob na yan. Hindi ka na nadala. Yan ang naging dahilan ba't ka pinatapon dito sa probinsya eh. Opo, sige po. Papupuntahin ko sa inyo si Lolo Tasing. Oo, alam ko. At oo, salamat dahil sumama ka sa akin. Pero may napahamak na ba sa paniniwala sa luop? Alam mo na hindi naniniwala sa ganyan ang mga tao ng science, Ineng.
top-notcher ka sa licensure tapos ganyan ka? Ano ka ba naman? Thank you, Nympha. I love you. Love you too, friend. Ingat ka ha. Hinay-hinay dyan sa paniniwala mo, mamaya sa Timbuktu ka na ipatapon. Alam mo naman di kita matitiis. Sasama pa din ako sa'yo. Excuse me po, Dr. Maribeth. Ikaw yung kasama ni Lolo Tasing kagabi. Anong maitutulong namin sa'yo? Hinahanap namin si Oscar, yung taga-records. Pinag-leave ni Ma'am Ophelia. Kailangan pa naman namin ng tulong nun. Para saan? Baka makatulong ako. Nangako si Doktora Maribeth na titingnan niya ang records para sa amin. Sinabi pa niya na dadalhin niya sa lalong madaling panahon ang mga impormasyon na nakalap niya. Medyo may alinlangan kami kasi syempre tauhan siya ng ospital. Pero iba ang determinasyon na nakita namin sa mga mata niya. Kaya naman binilinan siya ni Kuya Mario na huwag dadayo sa amin ng gabi. Pwede namang maghintay hanggang kinabukasan. Mahigpit mo pag binilinan si Maribeth na huwag nang pumunta dito paggabi. Opo. Nag-aalala ko sa batang yon. Sobrang balakas ang loob, sobra din ang kagustuhan na makatulong sa tao. Maganda naman po yun, di ba? Ano ba ang maganda sa adikain? Kung yun naman ang nagiging dahilan ng mapusok ng mga pagkilos. Parang hindi po naniniwala sa aswang eh. Naalala niyo yung katawan na nakita? Engkanto ang binanggit niya. Kalaunan, sinabi niya na baka tao daw, na pinalalabas lang na halimaw ang may gawa para makalusot sa krimen. Halimaw ang ginamit niya at hindi aswang. Yun lang naman ang problema kay Maribeth. Hirap siyang maniwala sa aswang. Abay, parang si Maribeth yun ah. Hoy, Mario! Magdala ka ng pananggalang. Enrique, sundan mo si Mario. Magdala ka din ng pangontra. Lola Tasing! Doktora, huwag kang maingay. Hindi ako kalaban. Aalisin ko ang pagkakatakip ko sa bibig mo, ha? Huwag kang sisigaw. Ikaw pala yan. Nandito din ako, Doktora Ganda. Ako po si Enrique. Nice to meet you. Umalis na. Palagay ko, nagpausok si Lolo Tasing ng pangtaboy sa aswang. Mabuti na lang nandyan kayo. Bakit bang tigas ng bungo mo, Doktora? Sinabi na sa'yo na huwag kang dadayo sa parte na ito kapag lumubog na ang araw. Pangarap mo ba talaga na maging lamang tiyan ng mga nilalang ng dilim? Sinasabi mo ba na aswang ang halimaw na yon? Oo, aswang yun. Kita mo naman, hindi ba? Maraming paraan na baguhin ang anyo para hindi makilala. Lalo na't gagawa ng krimen. Nakapanood ka naman siguro ng pelikula. Sinasabi mo ba na prosthetics lang yon? Kita mo naman na pula. O diba? Sabi sa'yo eh. Napansin mo din na pula yung balat. Face paint yun na inilagay sa buong katawan. Hindi. Mali ka, Doktora. Napansin mo din ba? Huy! Ano? At ano ba't ayaw mo sumagot? Kuya Mario, yun ba ang ikran? Yung pumatay sa mga magulang ko? Ikran ba yun? Binaha ako ng nakamamanhid na takot. Saglit kong nakita ang nagbabagang mata noon at ang namumulang balat. Naalala ko ang estado ng mga katawan ng magulang ko. 7 taong gulang ako nang mawala sila. Nilapa ng aswang. Ayon sa mga narinig ko na usapan, ikran ang pumatay sa kanila. Sa piling na ni Kuya Mario at Lolo Pabs ako lumaki. Nakabalik na kami kay Lola Tasing nang mahimasmasan ako.
Enrique, huminga ka ng malalim, pero mabagal lang. Huwag sunod-sunod, okay? Anong nangyari dyan? Lolo Tasing, isang ikran po ang nakita namin na humahabol kay Dr. Marivet. Nakita din ni Enrique, kaya ganyan yan. Ikran? Abay, hindi. Hindi maaari. Matagal na walang ikran na nakikita dito. Isa yan sa kinatatakutan ng mga manggagamot at ng albularyo. Hindi po ako maaaring magkamali. Sa nagbabagang mata at sa pulang-pulang balat ng aswang, ikran po yun. Minsan ang nabanggit sa akin ni Pablo, yung lolo nyo, na isang ikran ang kumitil sa buhay ni Antonio at ni Lira. Yun nga daw po ang naging dahilan ng pagkabulag ni Lolo Pabs. Oh, tama yon. Sino po sina Antonio at Lira? Mga magulang ko. Mga manggagamot din. Isang ikran daw ang nanalasa sa isang baryo. Pumunta sila doon para tumulong. Pero nasabay sila. Halos hindi ko nakilala mga magulang ko. Nang patakas akong sumilip sa morgue. Luray-luray ang katawan nila. Napatay bang sinasabing aswang na yon? Oo, pero hindi naging madali ang naging laban. Lalong hindi simple ang kabayaran. Tinugis ni Pablo ang ikran. Halos ikamatay niya yon at nabulagan siya ng kaliwang mata bago niya yung tuluyang napuksa. Totoo ba talaga ang aswang? Ikaw ba ay hunghang o ano? Hindi ka pa rin ba naniniwala matapos kang habulin ang aswang? Kani-kanina lang? At bakit ka nga ba sumugod dito sa kalagitnaan ng gabi? Sinabihan ka na ng ilang ulit. Tiningnan ko po ang mga records ng mga insidente na isinugod sa amin sa ospital ng mga nakaraang buwan. May napansin po ako na pattern. Pattern? Patakda po. Bawat palit ng mukha ng buwan sa kalangitan, isang katawan po ang natatagpuan. O di kaya may isinusugod sa ospital na may hindi pangkaraniwang kaso. Napansin ko din na may pattern po sa mga lugar kung saan yun nangyayari. Kuya Mario, kapareho ng kutob mo. Sino kaya yan? Gabing-gabi naman. Mario, tingnan mo. Dalhin mo na rin itong sanga na makabuhay para sigurado ka. Siya nga pala, Maribel. Yung isang yon ay si Mario. Ah, Mario po palang pangalan niya. Apo niyo po? Hindi, pero sa turing, oo. Para mga sariling apo ko na ang mga yan. Magpinsan sila ni Enrique. Kuya, tatay ng trato ko kay Kuya Mario. Noong naulila ako, sa kanila na ni Lolo Pabs ako tumira. Ganun pala. Lolo Tasing, ipinatatawag daw po tayo ni Mayor. Ipinasasabi din na daanan si Dr. Marivet sa ospital. Pagdating namin sa bahay ni Mayor, nandoon yung Carlito. May isang babae din na mukhang mata pobre. Kalaunan, nalaman ko na yun pala yung Ophelia, ang administrador ng ospital. Kitang-kita sa pakikipag-usap niya sa amin na hindi siya bilib sa mga albularyo. Pero hindi siya pinakinggan ng mayor. Lahat ng tulong ay mahalaga, sabi pa noong alkalde. Nang matapos ang pagpupulong, nakita namin na magkausap si Kuya Mario at Doktora Maribet. Nahihirapan ka ba din ba na maniwala na may aswang? Yung totoo? Oo. Hindi pwedeng dayain ang multo at engkanto. Pero ang aswang, maraming paraan para magmukhang hindi tao ang isang individual. Make-up na nga lang pwede na. Ang multo din naman. Maaring parte sila ng nanlalabong isipan, ng mga kulang sa tulog, o ng mga nagdidileryo. Kahit umaga, nakakapagpakita ang multo. Hindi lang sa gabi. Ngunit ang mga aswang sa gabi lang. May mga aswang din sa umaga. Hindi nababawasan ng lakas kahit patingkad ang sinag ng araw.
Katulad ng mga daghamon, mga sinaunang aswang na ubod ng bilasik. Kaya din nilang umalipin ang kapwa aswang. Okay? Hindi na ako makikipagtalo. Sisikapin ko na manatiling bukas ang isipan ko hanggang sa matapos ang kaso na ito. Ang bilis mong kausap. Hindi malalaman ng totoo kung puro na lang pakikipagtalo. Pero hindi ko inaasahan na albularyo ka din pala. Hindi basta albularyo. Bantog ka pa sa lugar nyo. Magaling ka siguro talaga. Hindi naman ako ganun kakilala. Tsaka, maliit lang naman ang lugar namin. Isa pa wala akong galing. Lahat ng yun ay hiram sa Diyos na lumikha. Hindi. Naikwento sa akin ni Enrique na madalas ka daw tanungin ng mga kandidato sa inyo kung lalabas ba sila at hindi ka daw kailanman nagkamali sa pulso mo. Ang daldal talaga ng isang yun. Pero, hindi halata na albularyo ka. Kung tatanungin ako, papasa kang businessman sa ayos mo. Hindi ka din naman mali. Businessman ako kapag hindi ako nag-aalbularyo. Nagtitinda ako ng mga alahas na gawa sa tunay na ginto. Minsanan, may mga antigo. Suma-sideline din ako ng pagtitinda ng lupa. Real estate? Alam mo, pwede ka din na pumasang army. Maganda ang hubog ng katawan mo. Kaya ang hirap paniwalaan na albularyo ka. Kailangan eh. Para malikse kung sakaling kailangang manakbo. Bakit? Ano bang akala mo sa albularyo? Yung tipikal. Mapayat, mahaba ang buhok, may tali sa ulo na bandana, mapulang ngipin, gawa ng nganga, parang si Mang Kepweng. Mang Kepweng talaga. Pero nakita mo na din naman si Lolo Tasing ah. Oo, tama ka. Ngayong nabanggit mo, halos kaporma mo nga siya. Pero kasi, ang bata mo namang albularyo. 40 na ako, doktora. Matandang binata na yan. Siluin mo na nga, Doktora Ganda. Ang sabihin mo, peke ka. Ginagamit mo na panlansi ng babae ang pagiging manggagamot mo. Hindi tama na bastusin mo ang makakatrabaho natin. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ni Mayor. Katrabaho? Yang peke na yan? Siguro sa guard dog, pwede pa ako makipagtrabaho. Pero dyan, Hindi ka naman pinipilit eh. Isa pa, kaya lang kayo ipinatawag ng nanay mo ay dahil kayo ang namamahala sa ospital na pinagdadalhan ng mga biktima. Nari, doktora ka. Hindi pulis. Hindi rin investigador. Batsi ka na sa bagay na yan. Baka mamaya, magulisan ka pa. Sayang ang ganda mo kapag nagkalamat ka. Okay lang magkalamat kung makakatulong sa kapwa. Sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di bale kung magkalamat ka. Di kita matitiis eh. Ipapa-plastic surgery ko na lang ang mga peklat mo. Sino bang mister ang makakatiis sa misis niya? Sinong misis mo? Ikaw. Sino pa ba? Sa simbahan din naman ang tuloy nating dalawa. Lahat naman tayo sa simbahan ng tuloy. Kapag namatay na, kailangan tayong basbasan para mailibing ng ayos. Barado. Doktora Ganda, 3 points. Breast command, strike. Tama na yan. Baka mapaway tayo. Nagpatuloy ang pagdadala ng mga pasyente sa ospital na may kakaibang kaso. Isang hapon, binigla kami ni Doktora Ganda nang dumating siya sa bahay ni Lolo Tasing. Agad na pinulsohan iyon ni Kuya Mario. Isa iyong kaso ng ulam, yung uri na naninira ng isipan dahil pinapasukan ng ibang puwersa ang isipan ng biktima. Mahika Negra. Agad naming inihanda ang mga kagamitan. Hawakan mo lang yung pasyente, Enrique. Tutulong ako. Huwag kang humawak, doktora. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, pero wala kang kalasag. Gustuin man kitang bigyan, hindi ko magagawa ngayon. Kailangan nating habulin ang isipan ng isang yan. Habulin? Sa tingin ko, itinali ang buhok ng biktima sa hipon na buhay. Pagkatapos ay pinakawalan sa dagat. May mga mangkukulam talaga na salbahe. Gumagamit ng mahika negra para manalanta.
Mababaliw ng tuluyan yan kapag hindi naagapan. Sisimulan ko ng panggagamot. Sa ngalan ng Amang makapangyarihan sa lahat, inuutusan kita na palayain mo ang santong kalagyo ng tao na ito. Inuutusan kita sa pangungusap ng mahal na Amang kataasan ng Infinito Diyos. Magbalik ka sa iyong katinuan. Tapos na. Magiging ayos na siya. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapahiram niyo ng lakas. May malay na siya, kuya. Kapag lubusan ng nagising, tanungin mo ang pangalan. Malalaman natin na tagumpay ang ating ginawa kapag tamang isinagot. Ano po ang buo ninyong binyagang pangalan? Okay na, kuya. Tama ang sagot niya. Normal na din ang galaw ng mata. Pantay na ba ang mga hinliliit ng parehong kamay? Oo, kuya. Nagpantay na. Painumin mo ng tubig. Yang baso na nasa mesa, may dasal yan. Ipaubos mo. Eto, oh. Pakiubos po. Magiging ayos na po kayo. Mario, ipinapatanong ng pamilya kung magkano daw. Sapat na daw ba ang 20,000? Kung kulang pa daw ay babalik sila. Hindi ako nagpapabayad. Mangyari na pakisabi sa kanila na magtirik na lang ng kandila sa altar. Bilang pasasalamat sa Diyos. Bahala na sila sa ilalagay nila sa basket. Pambili yun ng kandila. Paano? Una na kami. Maraming salamat daw ulit. Saglit. Bakit? Pasuyo na ibalik mo to sa kanila. Kung pwede sana, hingan mo na lang ng 20. Ha? Masyadong malaki ang 1,000. Bawal yun sa gamit. Baka mapalo ako ng gabay. Makailang beses din na nagdala ng mga pasyente sa amin si Doktora Ganda. Kulam, bati ng nuno, sanib, barang at iba pa. Lahat iyon ay hinarap ni Kuya Mario. Kapag may nasugatan ng malubha o di kaya ay kailangan ng atensyong medikal, kami naman ang nadayo sa ospital. Hanggang sa isang gabi, Pwede naman kasi na hindi ka na sumama, doktora. Paano kung may nangangailangan ng madali ang panggagamot? Ang lapit ng provincial hospital nyo. At may mga tanod kaming kasama. May susugod agad kung sakali. Okay na din ito. Para mamulat ako sa katotohanan, di ba? To see is to believe, sabi nga nila. May ibang paraan para malaman ang katotohanan. Hindi naman kailangan na ilagay mo sa panganib ang sarili mo. Mag-iingat ako. At saka nandito naman kayo ni na Lolo Tasing at Enrique. Yes, ma'am. Basta nandito si Lolo Tasing, the problem solver. Kaya niyang lutasin ang anumang problema. Pinagkakatuwaan mo na naman ang pangalan ko. Loko ka. Matanong ko lang, kamusta ang administradora ninyo? Si Ma'am Ophelia? Ayun. 2 linggo din na naratay sa higaan. Balita namin ay natrangkaso daw. Ang lupit ng trangkaso na yon. Trangkasong Mario ba naman ang umataw sa kanya eh? Trangkasong Mario? Wala yon. Nagbibiro lang si Enrique. Dito na sila. Eto na sila. Magbigay ka na ng good sa mga kasama natin ng Enrique. Bakit? Anong meron? Sinong mga yon? May nakapagsabi sa amin na may mga grupo ng aswang ang nangangain ng mga bangkay dito sa sementeryo. Mga kaggagang mga yon, Doktora Ganda. Maganda na kayo. Nagsisimula na silang kumain. Doktora, eto ang dublehang krus na gawa sa tanso. Kabalang tawag dyan. Hawakan mo ito sa iyong kanang kamay. Habang wala kang kasama, magdasal ka ng ama namin. Hanggat hindi ka namin binabalikan, huwag kang susunod, ha? Paano kung kailangan... Mangako ka na hindi ka susunod. Kung hindi,
ipapabuhat kita sa isa sa mga tanod. Okay. Nangangako ako na hindi ako susunod. Mangako ka din na mag-iingat ka. Okay. Nangangako ako, Doktora. Babalikan ka namin dito. Enrique, tayo na. Magbigay ka na ng hudyat sa iba. Nang gabing iyon, 5 aswang ang aming napuksa. Nang pang sumandaling magbalik sila sa kanilang anyong tao, bago tuluyang maging abo, nabigla kami nang makita ang isa sa pasyente sa ospital ng mga karaig. Ang iba naman ay kinilala ng mga tanod ni Mayor na pawang mga dayo. Ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Isang gabi, matapos naming magpulong, nadiskubre ni Doktora Ganda na nawawala si Doktora Nympha. Sa amin ka na makitulog, Maribel. At bakit ko yun gagawin? May bahay kaming inuupahan ni Nympha. Di ako makikitulog sa inyo. Nagpapatawa ka ba? Bakit kita patutulugin doon? Marie, huwag ka masyadong magpakipot. Baka maghanap na ako ng iba niya. Humanap ka na ng iba. Sigurado ako maraming magkakandara pa sa'yo. Doktora, Mario, anong meron? Mukhang may problema ka. Bakit? nawawala si Nympha. Sigurado ka ba? Oo. Akala ko nung una, nakitulog lang siya sa kung kanino. Pero nang nagtanong ako kanina sa ER, huling nakita daw si Nympha 2 days ago pa. Matapos daw magpaalam na pupunta sa office ni Ma'am Ophelia. Itinanong mo na ba sa opisina ng administrator ninyo? Oo, sabi nung sekretarya, nakita nga daw nila si Nympha na galing doon. Pero wala na silang ideya kung nasa na siya. Gusto mo hilingin natin kay Mayor na pabantayan na muna ang bahay nyo? Hindi na. Sobrang abala na yon. Pagod pati ang mga tauhan niya sa pagsama-sama sa inyo, sa pagdatanod sa gabi. Uuwi na lang ako. Baka sakaling bumalik na si Nympha. Ay! Bakit? Naputol lang sintas ng sapatos ko. Makadaan nga sa palengke, bibili ako ng bago. Ano? Doktora, kung hindi mo mamasamay, Ano yan? hayaan mo na. Samahan ka namin sa bahay mo. Hanggang sa makabalik lang si Doktora Nympha. Kung simpleng istorya lang ito, tama kayo sa kutob nyo na pasimpleng pumorma lang si Kuya Mario. Pero hindi. Masama ang naging kutob namin na biglang mawala si Doktora Nympha. Nagkaroon pa ng masamang premonisyon nang biglang maputol ang sintas ni Doktora Ganda. Pumayag siya na samahan namin siya. Pero nang lumalim na ang gabi, nagsabi siya ng hindi magandang balita na nagpatulog siya ng lalaki sa bahay nila. Sigurado ka ba na magiging okay ka dito? Kung makitulog ka na lang kaya kay Lolo Tasing. Aabalahin ko pa kayo. Nakaabala na nga ako dito. Hindi ka abala. Hindi ka kailanman magiging abala sa akin. Salamat. Pero sa tingin ko, magiging okay naman ako. Nagritual ka na kanin at nagtapal pa ng mga pangungusap sa dingding. Salamat din sa masarap na minudo. Grabe, Doktora Ganda. Package deal ka na talaga. Ready ka na mag-asawa. May naniko, salbahe. Pasensya ka na kay Enrique. Okay lang. Ingat kayo ha. Ingat sila sa amin. Babay, Doktora Ganda. Huwag kang makalimot magkandado ng pinto. Opo. Ang sarap magluto ni Doktora Ganda eh. Manana ba ang mapapangasawa nun? Tingin ko. Pero parang mas bagay sa kanya yung mas matandang lalaki. Medyo matured siyang mag-isip sa edad niya eh. Pero madalas sa paggawa ng mga desisyon. Kung matanda ang asawa nun, makokontrol siya kahit papano. Tama ka dun. Lalaking tulad mo, ano kuya? Oo. Ang ibig kong sabihin ay... Huli ka na kuya, may tama ka kay Doktora Gandano. Yee! Ligawan mo na kasi. Ang hina mo naman.
Kontrabidang kuliglig, kanina ka pa. Bakit ba pati kuliglig ay inaaway mo? Hindi mo ba naririnig, Kuya? Kanina pa, kurkur ng kurkur. Nakakakuriri. Anong sabi mo? Nakakakuriri. Hindi yan. Anong sinabi mo tungkol sa kuliglig? Kurkur ng kurkur, sabi ko. Si Doktora. Kuya Mario, teka, hintayin mo ako. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi kuliglig ang ingay na yon. Aswang yon. Kurkur ang tawag. May kakayanan yun na lagpasan ang mga dasal sa pagharang sa aswang. Tili ni Doktora yun ah. Doktora! Nasaan ka? Buti dumating kayo. Ang bubong ng kusina biglang bumigay. Isang aswang ang nakapasok. May malagong buhok na itim. At mga sungay na nakausli sa matitipunong braso at binti. Enrique, dukutin mo sa bagang buntot pagi ko. Heto, Kuya, oh. Doktora, dito ka lang kay Enrique ha. Malakas ang aswang na nakapasok. Tumakbo na lang tayo. Baka mapahamak ka. Obligasyon ko to bilang albularyo. Mag-iingat ako. Huwag ka mag-alala. Anak ng... Inabot na tayo! Tabi kayo! Nagkamali ka ng papasuking bahay ngayong gabi! Kurkur! Dito ka matatapos! Lapit! Tapos ka! Kayo na! Enrique! Isaboy mo ang asin na may dinurog na palaspas! Ang galing mo, Kuya! Minani mo lang ang kurkur. Kuya, bakit yun ang itsura mo? May problema ba? Masyadong madali. Wow, Kuya! Pa-impress ka kay Doktor. Ang ganda, no? Kurkur yun, Kuya. Sinasabing isa sa pinakamahirap patayin na aswang. Yun na nga, pinakamahirap. Kaya't bakit ang dali nating napuksa? Matapos magpaliwanag ni Kuya Mario, naunawaan ko kung bakit siya nag-aalala. Hindi siya nagpapasikat. Ang napatay niyang korkor ay isang bagong yanggaw o aswang na kagagawa pa lamang. Parang sinadya maging aswang o gawing aswang. Isa pa niyang ipinag-aalala ay kung bakit bahay ni Doktora Ganda ang sinugod. Pagkatapos ng gabing iyon, napansin namin na panay ang iwas niya na makaharap si Doktora. Bakit dito yan? Ewan ko po. Kanina din na dumating si Doktora Ganda, hindi hinarap. Nagmukmuk dito. Kausap yung mga oregano. Lumabas lang doon sa kubong gamutan noong umalis na si Doktora. Siya nga. Ano kayang problema? Naririnig ko kayo. Kaysa nagkukwentuhan kayo dyan. Tulungan niyo kaya ako magdilig. Nag-iisip lang naman kami kung bakit mo iniiwasan si Maribel. Hindi ko po siya iniiwasan. Wala naman po kasing dahilan na magkita. Abala po ako dito, pati na din sa investigasyon nung ipinapaasikaso ni Mayor sa atin. Doktora Ganda, bakit kinapapunta dito? Ha? Ano? Di ka nga naman umiiwas 40 na, torpe pa. Pero hindi pala dahil sa torpe si Kuya Mario, kaya niya iniiwasan si Doktora. Nag-aalala pala siya na nadamay si Doktora sa gulo. Naisip ni Kuya Mario na kaya sinugod si Doktora noong korkor ay dahil kadikit namin siya. Ngunit mali pala siya ng akala. Napatunayan namin yun nang magbalik si Nympha. Saglit lang, nandyan na. Kuya Mario! Lola Tasing! Nakita na daw po ang kaibigan ni Doktora Ganda. Abay, mabuti kung ganon. Kumusta daw? Nasa bahay na daw.
Nung isang araw pa daw nakita. Inospital ng isang araw para suriin. Maliban sa ilang mga gorlis at pasa, wala naman daw tanda ng pinagsamantalahan. Mabuti kung ganon. Bakit hindi ninyo dalawin? Wag na po. Okay naman na. Buti at may kasama na si Doktora. Dalawin na natin, kuya. Baka may makuha din tayong mahalagang impormasyon. Sige, tayo na. Magbibihis lang ako. Ihanda mo din ang mga gamit natin. Enrique, pakagabihin tayo. Mabuti ng handa. Handa na lahat, kuya. Saan ka na? Eto na ako. Lolo Tasing, alis po muna kami. Kumusta kaya si Doktora Nympha? Alam ko na okay lang ang resulta ng mga pagsusuri, pero siya kaya? Parang gusto mo si Doktora Nympha. Bo, hindi ko itatanggihan. Gusto ko talaga siya. Ang cute kaya ng ngiti nun. May dimples pa. Ligawan mo na. Talaga, hindi ako katulad mo na torpe. Puro ka kalokohan. Oh, nandito na tayo. Teka, kakatok ako. Enrique, ayun sila sa tabi oh. Tulungan natin sila, bilis. Nympha, bumalik ka na! Nympha, alam ko nandyan ka pa! Labanan mo yan! Ako to! Si Maribel! Mamamatay ka. Kay Alamera, dapat sa'yo, ikaw ang unang patayin. Panira ka ng aming mga plano. Nympha, bitiwan mo si Doktora. Kaibigan mo yan. Maghunos dili ka. Ikaw, dapat sa inyong lahat ay tuksain. Walang dapat matira sa inyo. Mamatayin kayong lahat. Uunahin ko. Kay Alamera ang babaeng ito. Nympha! Kuhanin mo sa bag ang lubid na pinabindisyonan ko noon sa traslasyon. Kuya, si Nympha yan! Hindi siya sinimpa sa ngayon. May sanib siya ng Diablo. Ilabas mo ng lubid. Bilisan mo. Lumalakas siya. Baka mabitiwan ko. Heto, kuya. Tulungan mo akong igapos siya. Magdasal ka ng luwalhati ng paulit-ulit hanggat hindi tapos ang pagtatali. Hindi yan tatanap sa akin. Ako ang makapangyarihan. Walang tatanap sa akin. Mga salita. Dasal, Enrique! Luwalhati sa Diyos, Ama. Luwalhati sa Diyos, anak. Tanako! Enrique, maawa ka sa akin. Parang abag mo na pakawalan mo ko. Nasusunog ako. Huwag kang magpapadala. Niloloko ka ng Diablo. Luwalhati sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una. Ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggang siya nawa. Tuloy lang pagdarasal. Kuya, Santo Olio yan. Oo, ikukuros ko ito sa noon ni Nympha. Enrique, sabayan mo ako. Nadasalin ang pagsisisi. Oo, kuya. Panginoon kong Jesu Kristo, Diyos na Diyos totoo. na totoo, taumang totoo, lumalang at sumakop sa akin. Pinagsisisihan ko kung masakit sa tanang kalooban ko ang bilang pagkakasala ako sa iyo na ikaw nga po ang Diyos, Panginoon ko, at Ama ko. Magbalik ka, Nympha, sa iyong Ama na lumikha at nagbigay sa iyo ng buhay. Enrique? Nympha, Anong nangyari? Maribet? Panginoon ko! Maribet! Patawarin mo ako! Doktora, gising. Doktora. 1, 2, Maribet! Maribet, gumising ka One. na, please! 2, 3. Maribet!
Revertere ad nos. Bumalik ka sa amin, Maribeth. Thank you. Maribeth, mabutit nagbalik ka na. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Wala akong kontrol sa katawan ko. Patawarin mo ako. Okay lang. Naiintindihan ko. Butit nagamot ka din. Kuya, kaya mo palang bumuhay ng patay? Hindi. Nagmakaawa ako sa kanya. Nanghiram ako ng lakas. Isinumpa ko na kung mahahabol ko ba siya. Magdatapat na ako ng pag-ibig ko sa kanya. Natakot talaga ako sa nangyari. Iba yung kilabot ang hatid na makaharap ka ng totoong sanib ng Diablo. Si Kuya Mario. Tumupad po siya ng pangako niya, Madam Venus. Wala nang ang ligawan na nangyari. Basta nang makabawi si Doktora, niyaya na ni Kuya Mario na magpakasal. At umuo naman agad si Doktora. Dinaluhan ng ilang kakilala, mga kamag-anak at kasamahan sa ospital ang kasal nila. Happy for you, friend. Thanks, friend. Sunod ka na siguro. Sinambot mo ba naman ang bouquet ko eh? Kailangan ko muna maghanap ng boyfriend. Malay naman natin. Baka nasa tabi-tabi lang. Di ba, Enrique? Ate Maribeth ha? Bakit? Ano meron kay Enrique? Wala. Nandidrip yung si Ate Maribeth eh. Ang bagal. Best wishes, Marie. Tumanggap ka naman ng inumin sa akin. Sige. Salamat pare. Bottoms up. Okay yun ah. Bigyan mo ulit ako ng ganito ha. Congratulations. Oh, bakit ganyan kang makatitig sa akin? Amang, hindi ko talaga kailangan ng gayuma para may love sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Mario, okay ka lang ba? Bakit po? Yung lokong Carlito na yon ay nakita ko na may inilagay sa inumin na iniabot niya kay Maribeth. Kapag hindi ko inaasahan na tutunggain mo na parang tubig. Okay lang ako, Lolo Tasing. Nakainom na ako ng pangontra. Binulungan na ako ng gabay. Eh, mabuti kung gano'n. Naging maayos ang lahat, Madam Venus. Maliban sa gabing puno ng sobrang mainit na tagpo ayon kay Kuya Mario. May kolokoy na naglagay ng agua de pataranta sa kanyang inumin. Kaya't sa kanilang unang gabi, nasagad niya si Ate Maribeth. Hirap tuloy makabangon kinabukasan. Nagkaroon tuloy ng absent ang masipag na doktora ng Provincial Hospital. Okay naman ang samahan nila. Masaya at ubod ng sweet ni Kuya. Pero Dating Doktora de la Cruz. Uy, may absent ng isang doktora namin ah. Kailan ulit? Medyo matagal-tagal na kayong kasal, di ba? Ay, nako. Huwag mo nang biruin, Doktora Nympha. Kahit si Kuya Mario ay nahihiya pa din sa nangyari. Okay din naman. Nakapagpahinga ako maghapon sa bahay nung mangyari yon. Nakapahinga daw. Talaga ba? Oo. Walang ginawa si Mario pagkatapos ng aming unang gabi. Umupad siya na pagpahingahin ako. Pero nitong mga nakaraang araw, Nanlalamig na? hindi. Masipag nga eh. Sweet din. Pero alam mo yon, close kami pero parang meron akong hindi alam. Bakit ate?
Parang may inililihim siya sa akin eh. Hindi naman siguro niya sinasadya, pero kapag magkasama kami, parang iniiwasan niya na hawakan o aralin ng mga gamit niya sa panggagamot. Ganon? Oo. Parang meron siyang ayaw ipaalam sa akin. Pero hindi yun sapat upang maging sarado ang aking isipan at magtampo. Iniisip ko na lang na baka meron siyang dahilan. Pero sana, pagkatiwalaan din niya ako. Hindi ako mahinang babae. Mayroon nga ba? Opo, Madam Venus. Mayroon. At pinasumpa ako ni Kuya Mario na huwag sabihin kay Ate Maribeth. Pero anumang lihim kapag may dalawa nang nakakaalam, mabubunyag at mabubunyag din. Isang gabi, nahuli niya kami. Hinintay niya kaming makauwi at kinausap. Bahala ka na bukas ha. Kuya, hanggang kailan mo ba itatago ito kay Ate Maribeth? Naghihinala na siya. Oo nga naman. Hanggang kailan mo ba ililihim sa akin na miyembro ka ng kulto? Maribeth? Kung sinabi mo ito sa akin noon pa, matatanggap naman kita eh. Ate Maribeth, Hindi, Enrique. Makinig muna kayo, ha? Alam mo ba? Alam mo ba kung anong pakiramdam ko ngayon, ha? Ang sakit. Hindi ako galit, pero nasasaktan ako. Pakiramdam ko, tinraidor mo ko. Hindi ba sapat ang pagmamahala natin para pagkatiwalaan mo ko? Mainang babae ba ako sa paningin mo? Akala ko ba sa Diyos ka? Bakit ka umanib sa ganito? Kahit hindi ka naman sobrang lakas, walang mas lalakas pa sa Panginoon. Walang kahit anong sinabi si Kuya Mario. Basta pinakinggan lang niya si Ate Maribeth. Pinabayaan niya. Sinambot niya lahat ng sama ng loob nito. Nang matapos si Ate Maribeth, niyakap niya lang ito at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay pinakalma. Doon na umamin si Kuya Mario. Ang sumunod na nangyari ang hindi namin inaasahan. Oo. Akin nga ang mga gamit na yan. Pero hindi ako kaanib ng kulto. Ano? Ang tunay na dahilan kung bakit ako napadpad sa probinsyang to ay dahil sa isang maliit na kulto na matagal ng problema ng alkalde. Kulto? Dito sa mismong bayan na ito? Oo. Hindi na daw kasi kaya ni Lolo Tasing mag-isa. Kaya kailangan niya ng tulong ko. Ayoko sana ipaalam sa'yo dahil baka mapahamak ka. At bakit naman ako mapapahamak? Ate Maribeth, ang administrador ninyo na si Ofelia at ang anak niya ang nagtatag ng kulto. Ano? Ang ikra na nakita natin noong gabi ay si Carlito. Nakilala ko siya. Gawa ng hikaw niyang diamante sa kaliwang tenga. At ang may gawa noong mga pagkakasakit, kulam, barang, at mga sanib, kasama ng kaso ni Nympha, ay gawa ng mahika negra ni Ofelia. Hindi ko maintindihan. Sinong matinong tao ang nanaisin na maging aswang? Ang gumamit ng mahika negra. Bakit ginawa yun ni Ma'am Ofelia? Dahil sa maling impormasyon, gusto niya na magkaroon ng walang hanggang pagkabata. Walang ganon. Pero hindi yun alam ni Ofelia. Nakabasa siya ng isang libro. Pinaniwalaan niya ang nakalagay doon. Sa kasamaang palad, isang masamang espiritu ang natawag niya at naging aswang silang mag-ina. Diyos ko. Ang kurkur na nakalaban ko nung gabi sa bahay niyo ni Nympha ay gawa nila.
kung bakit hindi ganun kalakas sa mga nakakaharap kong aswang ay dahil mga bagong gawa lang sila. Hindi pa lubos ang basbas ng dilim. Paano na yan? Ano nang plano nyo? Ibibigay ko kay Mayor ang mga nakalap kong impormasyon. Ano man ang maging desisyon niya, yun ang magiging kilos ko. Ako na. Mag-usap na lang kayo dyan. Wrong move ako, Madam Venus. Pagkabukas ko ng pinto, 2 aswang ang tumampad sa akin. Mga aswang na taong butiki. Sinambilat ako ng isa at mabilis na tumalilis. Tanging pagsigaw na lang ng pangalan ko ang aking narinig mula kay Kuya Mario. Isang gabi na puno ng hilakbot ang aking naranasan. Nakita ko kung paano nila katayin ang isang katawan. Sa tuwing maaalala ko yun, bumabaliktad ang aking sikmura. Hindi! Huwag kang lalapit! Shoo! Salot! Oy, tama na yan. Layuan mo ang laruan namin. Kawawa naman. Ano ka ngayon, ha? Ni hindi ka makalaban, ano, ha? Isa kang kampon ni Satanas! Mali ka! Kampon ko si Satanas. Kampon ako ng kagandahan ng walang hanggan. Wala kang makukuha sa akin. Meron. Gagawin kitang isa sa mga aswang ko. At tapos, pasusugurin kita sa kuya mo. Gusto ko makita ang desperado niya mukha kapag nagbalik ka sa anyo mong tao. Tapos malalaman niyang pinaslang ka niya. Baliw! Sumobra yata ang panonood mo ng pelikula. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Gago ka! Huwag mong tinatawag na baliw ang ina ko. Ang hina mong sumuntok. Katulad ng mga aswang ninyo na palyado! Ano? Tawa? Hindi ka makatawa, diba? Nasaan ang tapang mo? Oh, anak lumapit ka. Ipinatawag ba kita? Ha? Imbating na po ang unang tungkod. Dala mga gamit sa gagawing ritual bukas. Sige, pupuntahan ko na. Bahala ka na dyan sa isang yan. Carlito, tayo na. O ano, aso? Anong tinitingin-tingin mo, ha? Malakas ang loob mo? Kasi may maskara ka? Gunggong! Kapag namatay ka, kilala ka pa din ni Satanas. Susunogin ka sa impyerno! Hey, lapit! May ilalaban pa ako. Mapapatay ninyo ako, pero hindi nyo ako mapapasuko. Tapusin nyo na lang ako! Enrique, si Kuya Mario ito. Huwag kang pahalata. Ilalabas kita. Salamat sa pagiging matatag mo. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Kuya, takot na takot po ako. Nang gabing iyon, nasunog ang lugar na pinagpupulungan ng mga kampo ng dilim. Naitakas ako ni Kuya Mario. Dumiretso na kami sa bahay ng mayor, kung saan nandoon na din si Lolo Tasing. Kung paanong hindi nakahalata ang mag-ina, yun ay dahil sinadya na isama sila sa mga pagpupulong. May ibang oras kami ng pulong sa alkalde. Sa simula pa lang ay pinaghihinalaan na sila, hindi lang mahuli. Salamat sa Diyos.
nailigtas ka ni Mario. Lolo Tasing, akala ko po talaga katapusan ko na. Maligayang pagbabalik, Enrique. Salamat, ate. Kung hindi gawa ni Maribeth, piyadong napahamak tayo parehas. Aba, at ang lukong kuya mo, naghuribintano, pinagkukuha ang mga gamit ko sa bahay. Susugo daw siya. Buti at napagsabihan niyang si Maribeth. Itong Kuya Mario mo, kapag nagpapanik, nanlalabo ang isipan. Katulad nung napahamak ka, ate Maribeth. Grabe ang takot ni kuya. Kaya naman sinabihan ko siya nung nagwawala yan. Sabi ko, gawin mong lakas mo ang pag-aalala mo. Hindi isang kahinaan para panlabuan ka ng isipan. At ayun, biglang umayos ang pag-iisip ko. At nakapagplano ng maayos para mapahawi kita. Nang sumunod na gabi, nag-ipunan ng tauhan si Mayor. Oras na para tapusin ang kulto. Sa tulong niya na naniniwala sa mga nilalang na dilim, binigyan niya kami ng mga tauhan. Mga tao na kayang sumunod sa salitang diskrit o marunong maglihim. Ayaw kasi ng alkalde na mabalita sila na lugar na may mga aswang. Pabayaan na daw na ang kapis na lang ang magdala ng ganoong tatak. Nakakatakot naman. Bilog pa ang buwan. Sigurado ka ba kuya nandito sila? Oo. Tuwing kabilugan ng buwan, dito pumupunta ang mga yon. Nandito na sila. Oo. Nandito na sila. Enrique, ihanda mo na ang ating mga kasama. Matinding labanan to. Mahigpit mong ibilin na walang kahit isang dapat makatakas. Opo kuya. Hepe, walang kahit isa sa mga yan dapat makaligtas. Dapat ubusin lahat. Sinusugod na nila tayo! Buksahin ang mga tuwang! Labing-lima silang lahat. Kasama ang mag-inang Ikran na si Ophelia at Carlito. Magkatalikuran si Lolo Tasing at Kuya Mario na hinarap sila. Ang iba sa aming pangkat ay hinarap ang mga kaanib nila. Ang 2 taong butiki ay napaslang gamit ang pilak na bala. Walang makapakailam sa laban ni na Kuya Mario sa takot na makabigat pa. Unang namatay si Ophelia. Sinaksak ni Lolo Tasing ng punyal na binasbasan sa simbahan. Patay ng isa. Ang huling aswang na lang. Hindi ka makakatakas. Hindi kita hahayaang makapaglasik pa ng lagim. Saan nagpunta? Lumigid po! Setas mo, Mario! Lolo Tasing! Madali ka, Mario. Paslagin mo ang aswang. Saksakin mo ng punyal. Para ito kay Lolo Tasing na hayop ka! Magsama-sama na kayo ng mga kampon nyo sa impyerno! Lolo! Kapit lang! Tatawag po kami ng ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Lolo Tasing! Huwag kang umiyak, Enrique. Pangit. Lolo Tasing, bakit po kayo humarang? Pwede naman po akong gumaling kung sakaling nakagat niya ako eh. Alam mo ba, Mario, noong magkasama kami ng Lolo Pabs mo sa huling pagkakataon, walang alinlangan niyang
iniharang ang sarili niya para makaligtas ako. Po, Mula noon, isinumpa ko na kapag may pagkakataon, babawi ako sa lola mo. Lolo Tasing, Ihatid ko na ako ng may ngiti sa inyong mga labi para naman sa kabilang buhay. Masasabi ko sa lolo mo na nakabayad ako sa pagligtas niya sa akin. Umalis si Lolo Tasing ng gabing iyon. At katulad ng hiling niya, nakangiti namin siyang inihatid. Kahit pahilam ang mga mata namin ng luha. Ako, nagpakasal ako. Pagbalik namin mula sa pagbuksa ng aswang, sinalubong ako ni Nympha ng halik. Oo, ako ang sinalubong ng halik. At di naman sa pagyayabang, siya ang nagiya ng kasal. Sino ba ako para tumanggi, di ba? Ay, nako. Kinailangan pa talagang maipatapon tayo bago ako nagka-jowa ano? Anong jowa ka dyan? Dumiretso na nga tayo sa kasal. O ayaw mo? Isusuli ko tong singsing mo. Huwag naman. Mario, kanina ka pa tulala dyan. Bakit? ha? Napaisip lang ako. Kumusta ka na sa paniniwala mo sa aswang? 50-50. Pa din? Malapit-lapit na akong mag 100%. O siya, ito ang subukin mo. Ba, sali ako dyan. Ako din. Sabi ng isang kaibigan sa tabi-tabi, buntis ka na daw, misis. Totoo ba yan? Oo, hindi ako magsisinungaling. Sakto. May baon akong pregnancy kit. At bakit may pregnancy kit ka? At kasi... basta. Siya, sige. Donate mo na sa akin. Saka mo na itest ang sayo. Sabi sa akin, next pa kayo. Ang daya naman, kuya. Pero pagbalik ni Ate Maribeth, negative. Ngunit 3 days after, inulit niya ang test. Nagpakuha na siya sa ospital. Positive. Kung bakit niya inulit, malaki kasi ang bilib niya kay Kuya Mario. Pride lang ang nagdadala sa kanya na tuluyang tanggapin na naniniwala na siya sa aswang ng lubusan. Pero sabi ni Kuya Mario, mas mabuting panatilihin ni Ate Maribeth ang may kaunting alinlangan. Delikado ang bulag na paniniwala. Kung may isang aral man akong ibabahagi, yun na yung matuto tayong rumispeto. Wala naman yung bayad, pero may sukling kapayapaan. Parang sa pananampalataya lang sa itaas. Palaging may sukling biyaya, basta magtiwala ka lang. Nasabi ko po ba na minsang dumalaw si Enrique sa bahay ni Kuya Mario? Na nakita ni Kuya Mario na magtatraidor si Enrique kay Marcos. Hindi ano. Nasabi ko rin ba na pinagpalit ko ang kasarian ni Kuya Mario at Maribeth? Hindi din. Ngayon alam niyo na. Sa mga nakakaalam kung sino sila, shh, panatilihin natin ang pagrespeto sa kahilingan nilang dalawa. Hanggang dito na lang, Enrique.